Good morning! May dumating nga na kamag-anak sina Papa B. Medyo matagal-tagal na nga rin nung huli siyang makauwi rito. Kaya ito may biglaan kaming swimming. So dahil biglaan nga ang plano, kinabukasan ay swimming na kaagad. Tamang-tama naman, meron pa akong giniling dito sa ref. Kaya nagdagdag nila ako ng hotdog at ito nga ang dadalhin namin. So alam na itong gagawin ko. Siguro alam ni Nano. Chas! So ito na nga ang naisip ko. Ang giniling na sa aking ref ay gagawin ko na lang siyang Shanghai. Ito tinimplahan ko na lang muna ng sibuyas, bawang. Tapos naglagay din ako dyan ng asukal, asin, tapos itlog. Siyempre hindi mawawala yung paminta at naglagay nga rin pala ako ng Worcestershire sauce. Natira pa rin akong kaunting cheese kaya nilagay ko na rin dyan. At hindi na nga rin pala ako naglagay ng harina kasi gusto ko puro yung aking Shanghai. At ito na nga yung biniling hotdog. Naku, napakalaki naman pala ng hotdog na to. Hindi lang siya jumbo size, kundi king size. So, gabi pa nga lang, pinabalot ko na yung mga Shanghai. Actually, tumulong din ako. Umabot din siya ng 100 pieces na Shanghai. O, diba, napakarami. Siguro naman tamang-tama na to. At itong ibang giniling naman ay gagawin ko na lang siyang mac and cheese. So, ginawa ko na nga, nagumpisa na nga ako mag-isa ng para sa aking mac and cheese. Ganyan ako mag-isa ng giniling. Niluluto ko muna yung giniling bago ko siya timplahan at bago naman ako magigisa ng sibuyas at bawang. So, hintayin ko lang siya na mag-dried out. Hindi naman ako masyadong nagmamadali kaya hindi ko na itatapon yung mga excess water niya. Hintayin ko na lang na matuyo para matusta. Kasi kapag nagmamadali ako, tinatanggal ko na lang yan tapos itatapon ko. Sa ngayon, hindi pa naman ako masyadong nagmamadali dahil itong mga oras na to ay umaga pa lang ng Webes. At ito nga, pagkatuyot niya na, nung lumabas ang kanyang sariling oil, nagdagdag lang ako ng oil pa para igisa tong sibuyas at bawang. Nagdag ko na nga rin itong bell pepper. Meron akong red and green para mas makulay ang buhay. Usually talaga itong green bell pepper, tinatappings ko na lang siya para hindi siya lutong-luto. Dahil gusto ko dito half cook. Kaya lang sa ngayon, lulutuin ko na siya kasi para maiwasan ang pagkapanis. At itong hotdog din, gusto ko lutong-luto siya. Kaya nilagay ko na siya at tinakpan ko muna. Tapos nung maluto na nga yung hotdog at yung giniling nag-dried out na maigi, saka ko naman nilagay itong Papa Spaghetti Ketchup. Spaghetti sauce pala. Sa totoo lang, masarap tong spaghetti sauce na to kasi hindi mo na kailangan magdagdag pa ng milk o ng sugar para tumamis siya kasi ang mga bata mahilig sa medyo matamis na pagkain, 'di ba? Kaya nga masarap yung spaghetti ng Jollibee kasi meron siyang tamis, meron din siyang konting anghang. At para naman cheesy, nagdagdag din ako dyan ng cheese whiz. Tapos ayan na, hindi ko na napakita yung ibang proseso pero ganito na siya. Ang sarap! Liban nga sa spaghetti at siyangay namin dadalhin ay nagluto din na aking pinsan ng biko. O tapos yung malagkit na yan, galing pa ng probinsya yan. Medyo na late na nga kami ng alis ng bahay kaya may mga naiwan. Eto na, dumaan na lang kami ng palengke para bumili ng uling dito sa palengke ng Masville. Buti na lang bago kami pumasok ng highway, inaalala namin. Siyempre, kailangan kong dumaan ng kutkutin dahil may makasama akong mga bata sa biyahe. Kailangan may kutkutin sila dahil baka magutuman sa biyahe. Kaya dumaan na rin ako dito sa Julie's Bake Shop. Bumalik na nga rin kami kaagad sa sakyan dahil baka abutin kami ng traffic. Malalang traffic kasi weekend pa naman. O diba, nilantakan na kagad nila yung tinapay na dala namin. Pabata o matanda talagang mahilig sa tinapay kapag Pinoy ka? Mahilig ka talaga siguro sa tinapay. Lalo na itong mga maliliit kong itlogan. Ako napakahilig sa tinapay. Bread is life. Kahit pa araw-araw, kapitbahay na namin yung bakery pero ganyan pa rin. Kahit saan kami makarating tinapay pa rin ang hinahana. Samantala, naalala namin na wala pa kami inumin kaya naghanap kami ng grocery. So on the way to Calamba, naghanap kami ng grocery kaya lang mali pala yung nababaan namin. Hindi naman pala yung grocery, puro sabon ang paninda nila kaya naghanap ulit kami ng mababilhan talaga ng pamaiinom namin. So nagtanong-tanong na lang kami sa mga garden na daanan namin at ito nga naituro kami dito sa Pure Gold na malapit sa dadaanan namin papunta dun sa resort. So, alam nyo na siguro kung ano hinahanap namin, no? Chos! Dahil alam nyo na nga, nakita nyo na hindi ko na kailangan sabihin ko anong binili namin dito. Pero yung pamangkin ko pala ay dumaan din ng kanyang shampoo at toothbrush dahil naiwan daw. At nakarating na kagad kami sa resort at ito nga kasama namin ang aming mahal na Reyna. Siya ang una naming pinababa. At spring nga pala dito kaya ayan, kahit na gabi na nagtampisaw na agad yung mga bata ni hindi man lang nilamig. Una na nga dumating dito ang isang sasakyan kaya nagumpisan silang magluto pagdating namin dahil nahuli kami at medyo naligaw pa kami ng very light. Bago ko nga inakyat sa kwarto ang aming mga bagahe, binihisan ko na muna to si Baby Bunso at alam kong gustong-gusto niya na. At nga pala may kasama din kami senior dito, ayan, gusto na agad magtampisaw kaya mukhang nilalamig, ayan, pinipilit na lang enjoyin. Chas!
So, syempre, sila na muna ang in charge sa mga bata at ako nga ay magluluto na. Ito, pagdating ko nga si ate ay nagluto ng kanyang adobong liempo. At ako naman ay magpiprito na ako ng aming dalang Shanghai para sa hapunan. Bilisan na nga lang ang pagluluto dito ngayon dahil maghahapunan na nga at medyo nakakagutom na talaga. Paano pa naman kasi medyo naligaw nga kami ng very light kaya na late kami ng check-in dito. Pag Pinoy ka, mahilig ka rin mag-videoke. Kaya nag-videoke na muna sila habang nagluluto ako. Pagkatapos ko magluto ay kumain na kaagad kami. At syempre, hindi ko palalampasin. Aakyatin ko ang second floor, i-check ko ang view. At ayan nga ang view na, dyan naman yung kwarto namin. So ayun, nilagay ko lang muna yung mga gamit namin at bumaba na kaagad ako. Dahil kailangan ako ni Baby Bunso sa baba, hinahanap talaga ako. Nakakatuwa lang na nag-enjoy yung mga bata kahit na gabi na. Hindi sila nilalamig. Habang ako naman, lumabas muna kami dito ni ate para magbayad ng aming kakulangan. Kailangan na daw namin magbayad bago kami ipag-drain ng tubig dito sa pool na to. Chos, biro lang. Kaya na nga si Bunso, nakatampisaw na siya. Si Papa B na muna ang kasama niya dahil ako nga late akong bumaba dahil naggalap ako dun sa second floor. Kaya ayan, kakain na muna ako pagkatapos kong magbayad. Habang sila naman muna ang magtampisaw dyan. And here's our food. Wala kaming dalang pichel kaya dyan na lang sa takip ng ring cake ako nagtimpla ng juice para may mainom naman kami. Nauna na nga muna akong kumain tapos si Papa B na muna ang nandyan kasi mukhang hindi ko nakakayanin ang aking gutom. At maya naman ay ako naman ang bumaba kasi ayaw talagang umahon ni Baby Bunso. Mukhang na-enjoy niya na talaga yung tubig kasi medyo warm. Medyo mainit-init yung tubig kaya hindi rin talaga siya nilalamig. At ayan, tuwang-tuwa na nga siya na nandyan na ako sa baba ako na ang kasama niya. Okay lang naman na ayaw niya pang umahon kasi kumain naman siya kanina sa sasakyan. Pinakain ko naman siya kanina ng kanyang hapunan dahil mahirap nang malate at baka ito naman ay sumpungin. Diyos ko po. At dito nga ay dinadamdam ko na yung warm ng tubig. Napakasarap magtampisaw Yung feeling na kahit wala kang pera, nakakapag-swimming ka pa rin. Salamat sa nag-invite. At sa part na nga na yan, itinuturo ni Baby Bunso yung may ilaw. Parang gusto niyang pumunta ron. Diyos ko, ayoko pong pumunta doon kasi malalim na yon. At ito na ang highlights ng scene. Sus mio Marimar, padede is life. Pag padede ma'am ka kahit saan ka abutan, go. Inaawat ko nga dahil maraming tao pero Diyos ko po ayaw niya talagang magpaawat at talagang nagugutom siya. Wala tayong magagawa. At nag-okay sign pa nga siya. Ibig sabihin, salamat mama, pinagbigyan mo ko makadede dito. Diyos. Dali lang naman yung ganap na yon at nalibang na kaagad siya sa kuya niya. Nililibang kasi siya ng kuya niya. Tinatawag siya para mag-swimming na ulit. Kaya ayan, naawat ko naman kaagad. At ito, tampisaw na ulit. Grabe nga, 3 hours nga talaga kami nagtampisaw dyan ng gabi na yan. Pagkatapos naman ng 3 hours, sabi ko magti-12 o'clock na, tara na, umakyat na tayo. Kaya pinatulog ko na rin kaagad sila. Habang ako naman, ay inikot ko yung second floor at meron nga rin palang bilyaran dito. Itong isa naman, maaga siyang umahon kasi nga nilalamig na daw. Malamig kasi ang hangin. Mainit ang tubig pero pag umahon ka, napakalamig ng hangin. At ito din sila, mga bata, pinaahon ko na rin. At nga pala, may third floor pa dito, kaya na-curious ako sa hagdan na nakita ko. Kaya inakyat namin ng pinsan ko, i-check namin kung ano meron sa taas. Although hindi naman open yung mga rooms, pero gusto ko lang makita. At ayan nga, napakaganda naman ng bumungad na flowers sa akin. Tapos makikita nyo nga dito yung view ng galing sa third floor. Ayan, wala na mga bata dahil pinaahon ko na sila lahat, gawa na magto-12 o'clock na. At ang check-out pala namin dito ay 6 AM kinabukasan, kaya lang late na kami nang dumating, kaya sabi ko na lang mag-extend na lang tayo kahit na ilang oras. Kaya nag-extend kami, kaya pinaahon ko na rin yung mga bata kasi inassure ko sa kanila na makakapag-swimming pa sila ulit kinabukasan. Kaya pumayag naman sila at nagsiahon naman talaga. So ayun, bukas ipapakita ko rin sa inyo ang view dito kapag umaga na. Sa ngayon ay matutulog na muna ako. Maraming salamat sa panonood. Bukas ulit!